Nahuli na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Tangerang, Indonesia kaninang pasado alauna ng madaling araw, oras sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nasa kustodiya ng Indonesian Police ang dating mayor. Sabi pa ng PAOK, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa Indonesian Immigration para mapabalik si Guo sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Kapag nakabalik na po si Guo, tiniyak ng Department of Justice na pahaharapin nila ang dating alkalde sa lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Matatadaang huli pa wala sa Pilipinas si Guo batay sa mga dokumentong nakuha ng BI sa Malaysian Immigration. Ayon sa kinikilalang kapatid ng dating mayor na si Sheila, palipat-lipat sila ng bangka hanggang makarating sa Malaysia. May arrest order ang Senado para kay Alice Guo dahil sa hindi niya pagsipot sa hearing tungkol sa Pogo. Noong Mayo, inireklamo ng DILG ng graft si Guo na may kinalaman sa pagkakasangkot umano niya sa iligal na Pogo. Ang graft complaint ang naging batayan ng ombudsman para suspindihin at kalaunay sibakin sa serbisyo si Guo. Bukod dyan, nahaharap din si Guo sa mga reklamong qualified human trafficking, tax evasion at money laundering dahil din sa umano'y koneksyon niya sa Pogo. Meron ding reklamong material misrepresentation na inihain ng COMELEC at co-warranto petition mula sa Office of the Solicitor General bunsod ng questionabling Filipino citizenship ni Guo. Ilang beses nang itinanggi ni Guo na may kinalaman siya sa mga iligal na aktibidad ng Pogo. Iginiit din niyang Pilipino siya dahil Pilipino raw ang kanyang nanay. Sinisikap ang kunin ng pahayag ng kampo ni Guo kaugnay ng pagkakahuli niya sa Indonesia. Sa puntong ito, makakausap natin si Dayna Sandoval ng Bureau of Immigration. Magandang tanghali po and welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po. May pinaplansya na po bang plano para sa pag-uwi ni dismissed Mayor Alice Guo? Yes, nakikipag-coordinate na po tayo with Indonesian Immigration with regards to the return of Mayor Alice Guo. Inaantay po natin and we are anticipating that we will be expecting this po siguro within the week. So within the week, ngayong araw po, medyo malabo pa dahil may mga proseso pang pagdadaanan yung kanyang deportation. We believe so po. Ngayon, ang nakuha pa lang nating initial information is na aresto siya kanina. But of course, kailangan niya ng mga proseso bago po siya maibalik dito sa Pilipinas. Bagamat Immigration Office ng Indonesia yung pinag-uusapan, pero paano ba yung proseso ng pagpapadeport ng isang undesirable alien? Ang deportation po ng isang undesirable aliens is very similar sa iba't iba pong bansa. Kapag dinideport po nila, kinakailangan po ay confirmed yung nationality niya doon sa bansang pupuntahan niya. Okay. At ang schedule po ay didikta po nung bansa po na nagdi-deport sa kanya. Ngayon napatunayan pong nakalabas na nga ng bansa si Guo. Magkakaroon po ba ng investigasyon ng Bureau of Immigration kung paano nga siya nakalusot or ongoing na po ito? Ongoing po ito, hindi po titigil to. Actually, malaking piece of the puzzle ang pagkakahuli po kay Mayor Alice Guo. Bukod dun sa information na binigay po ni Sheila na allegedly umalis daw sila mula sa isang resort, isang pribadong resort po, somewhere in Zambales. But we would have to corroborate that information na nakuha po kay Sheila kay Alice Guo. Kung Zambales po, medyo malayo-layo yata ang backdoor sa Zambales. So talagang yung impormasyon na palipat-lipat sila ng bangka, pwedeng posible nga ito dahil sa layo ng Zambales sa backdoor ng bansa, which is sa Zamboanga, Sulu area. Yes, that's something we have to verify at talagang ang sigurado na makakapagbigay ng linaw sa lahat ng to ay si Alice Guo mismo. Ma'am, si Connie Season po ito, no? Dito ho sa pinapakita ng larawan na pinadala rin po sa amin ng PAOK, ito po ba si dating Mayor Alice Guo ay nahuli po sa kanyang bahay dyan sa Indonesia o sa tinitirahan niya pong lugar? O saan po ba? Mukhang tinitirahan pong lugar, although wala pa po tayong confirmation doon sa mga details kung saan po siya nahuli. Alam po natin, madaling araw siya hinuli, 1 a.m. doon. So mukhang tinitirahan niya talaga yung lugar, but not clear if this is a residential area or a hotel. We're thinking it might be a hotel po kasi nag-hotel po siya doon sa Indonesia nung mga paikot-ikot po niya doon. Okay, linawin lang po natin, hinuli siya sa bisa po ng arrest warrant ng Senado. At sa kanyang pagbabalik sa Senado po ba siya itatalaga?
Actually, hinuli po siya ng Indonesian authorities dahil they believe she is also an illegal alien in their land. So, iba po yung kanilang mga pinagbabasihan doon. They know that she is a fugitive here in the Philippines. That's why she was arrested by authorities. But once she gets arrives here, marami rin po siyang haharapin Opo. na kaso dito sa Pilipinas. Alright. May kasama ho ba si dating Tarlac Bamban Mayor Alice Guo sa kanya pong lugar na kung saan ho siya nahuli? Sa information po na nakuha natin with Indonesian police, wala pa po. Parang siya lang mag-isa doon sa lugar. Alright. Yan po at maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras sa paglilinaw po din dito naman po sa Balitang Hali. Anytime po. Salamat po. Magandang tanghali. Maraming salamat. Yan po naman si Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng, pero 12 ang iniwan nitong patay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, under validation ang mga datos ng patay, pati na rin po sa naiulat na 11 sugatan at 7 pinaghahanap pa. Wala pang datos sa kabuang halaga ng pinsala sa infrastructure at sa agrikultura dahil po sa bagsik ng bagyong Enteng. Itinaas sa unang alarma kaninang madaling araw ang Marikina River matapos umabot sa mahigit 15 meters ang antas ng tubig doon. Dahil dyan, naghanda ang ilang residente. Nakakauwi lang galing sa evacuation center. Suspendido ngayong araw ang klase sa lahat ng antas sa private at public schools sa Marikina. Sa ngayon, bumaba na ang antas ng tubig sa Marikina River at nasa normal status na. Napinsala ang kabuhayan ng ilang taga-Isabela dahil sa bagyong Enteng. Sa bayan ng Rojas, nasira ang mga pananim na palay na malapit na sanang anihin. Dumapa po ang mga ito dahil sa hangin at nalubog pa sa baha. Sa bayan naman ng Angandanan, 34 na baka ang nalunod. Mabilis daw kasing umapaw ang ilog kaya hindi na isalba ang mga alagang nasa Pampang. May ilang tulay naman na sa Ilagan, San Agustin, Santa Maria at Etxague ang hindi pa rin humadaanan dahil sa tindi ng baha. Mahigit 12 million pesos na ang halaga ng pinsalang ng bagyong Enteng sa sektor ng agrikultura sa Naga, Camarines Sur. Ayon sa Naga City Agricultural Office, may mahigit 180 magsasaka na apektado. Makatatanggap sila ng ayuda mula sa Calamity Fund, bunsod ng deklarasyon ng State of Calamity sa lungsod. Nangihinayang ang mga magsasaka dahil malapit na sanang anihin ang mga palay nilang nalubog sa baha. Nasira rin ang ilang tanim na mais. Dahil sa banta ng storm surge na hatid ng habagat, nakatutong kayo ng MDRRMO Ilocos Norte sa pagbabantay sa coastal barangays. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, sa mga oras nga na ito ay makulimlimang panahon dito sa bayan ng Pasukin sa probinsya ng Ilocos Norte. At bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Enteng, ay nakamonitor at nakaalerto pa rin ng MDRRMO. Ganun din ang lokal na pamahalaan dahil naman sa banta ng storm surge. 4 na barangay ang binabantayan sa ngayon ng MDRRMO, kabilang dyan ang barangay ng Davila, Caruan, Estancia at maging ang barangay ng Dilavo. Mataas at malakas ang alon sa dagat sa mga oras na ito. Ayon sa mga residente, nagsimula ang malakas at mataas na alon kaninang madaling araw. Paalala ho sa ating mga kapuso na meron pa rin pong nakataas na gale warning sa western seaboard ng Ilocos Province na posibleng umabot ho sa hanggang 5 meters. Samantala, update naman Rafi sa Pansyan Road sa bahagi naman ng Pagudpud, Ilocos Norte. Possible ito sa lahat ng mga sasakyan at meron ding naka-standby na heavy equipment sakaling kailanganin para sa clearing operation. Rafi? Maraming salamat at ingat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kanselado pa rin po ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa masamang panahong hatid ng bagyong Enteng at habagat. Wala pong pasok ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribado eskwelahan sa Quezon City, Caloocan, Malabon, Taguig, Las Piñas, San Juan, Marikina, Muntinlupa, Pateros at Pasig. Suspendido naman ang face-to-face classes sa Maynila, Mandaluyong, Pasay, Navotas, Parañaque at Valenzuela. Ayon sa mga LGU, maaaring magpatupad ng alternative learning ang mga eskwelahan. Wala na rin pong pasok ang mga estudyante sa ilang probinsya
Gaya halimbawa sa Bocaue, Kalumpit at Pandi sa Bulacan, Magsingal, Ilocos Sur, Pangasinan, Pililla, Rizal, Bataan, Capas City at Olongapo City. Sa La Union, preschool hanggang senior high school lamang ang walang klase sa Balawan, San Fernando at Bacnotan. Shift naman muna sa alternative learning mode ang mga paaralan sa Antipolo City, Bamban, Tarlac, Pampanga, Hagonoy, Bulacan, San Pedro, Laguna at Tanay Rizal. Mga kapuso, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang Ipo Dam sa Bulacan. Ayon sa Pag-asa, isang gate na nasabing dam ang bukas. Sa nakalipas na 24 oras, tumaas ang water level sa Ipo na umaabot sa mahigit 100 meters. Tumaas din ang tubig sa Angat, Lamesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Calderaya Reservoir. Bumaba naman ang water level sa Magat habang walang ipinagbago sa Ambuklao Reservoir. Patay ang isang ama at kanyang bunsong anak matapos sumalpok ang kanilang tricycle sa isang puno sa Nueva Ecija. Dito naman sa Pangasinan, nahuli cam ang pagtangay ng isang babae sa laptop ng isang guro sa Kalasyaw. Balitang hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang babaeng ito na naglalakad sa kalsada sa Barangay Doyong, Kalasyaw, Pangasinan. May suot na bag ang babae. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang babae na sumakay ng jeep pa Dagupan City. Ang babae sa video, suspect sa pagnanakaw ng laptop sa isang silid-aralan sa Doyong Malabago Elementary School. Dumulog sa barangay ang guro na may-ari ng laptop. Tumanggi na siyang humarap sa camera. Kinilala niya mismo na yun yung bag na sa kanila. Tapos may nakapansin daw doon sa taong yun sa loob. Hindi nila napansin yung bag, pero yung tao ang napansin ng mga parents na parang, sabi daw nila, parang kakaiba. Ayon sa Barangay Council, maaring nakisabay sa mga guro ang babae kaya nakapasok sa gate ng paaralan. Kita naman sa CCTV camera ang salpukan ng tricycle at van sa National Highway ng Barangay Poblacion East, San Nicolas, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa kanto at papasok sa National Highway ang tricycle. Hindi na umano nagawang magpreno ng driver ng van. Hindi siguro napansin nitong tricycle na intersection yun. Dire-diretso hindi siya nagminor. Kaya yun sir, nabangga ng van. Nagpapagaling na sa ospital ang driver ng tricycle. Sasagutin naman ng driver ng van ang gastusin sa ospital. Magkatabing pinaglalamayan sa kanilang bahay sa Barangay Maliwer, Bayambang, Pangasinan ang mag-ama na sina Mark Anthony Rosario, 36 anyos, at bunsong anak na si Abigail Rosario, 1 taong gulang. Nasawi ang mag-ama matapos sumalpok ang sinasakyang tricycle sa isang puno ng mahogany sa gitna ng kanilang biyahe sa Talavera, Nueva Ecija. Sugatan din ng misis at 2 pang anak sa aksidente. Nabigla po kami lahat dahil hindi naman po sila nagkasakit. Talagang sakit-sakit ng kapalaran nila. Dahil sa araw na yun talagang nabigla kami lahat kung bakit ganun ang nangyari. Ayon sa kaanak, may metal umano sa sidecar ang kumalas sa mismong motorsiklo. Nawala ng kontrol ang tricycle hanggang sa sumalpok sa puno. Dati na po, tine-check na lahat yung kuwan ng tricycle nila. Yun lang talaga yung araw na yung doon sa mismong pinag-weldingan po. Madalas daw bumiyahe ang pamilya pa Nueva Ecija dahil naroon ang kanilang negosyo sa paggawa ng kubo. Mayroong parang kurbada daw. Possible sir, accident prone area po yan. Pero ang prone area talaga namin dito along Maharlika Highway tapos dito sa Bypass Road. Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Sorsogon City, nasunog ang isang bodega na may lamang school supplies na ipamimigay sana ng LGU. Batay sa inisyal na investigasyon, posibleng nagmula ang apoy sa likod ng bodega kung saan nakatambak ang mga lumang dekorasyon. Isa ring tinitingnang pinagmula ng apoy ang spark mula sa isang nagwe-welding na tumalsik umano sa mga dekorasyon. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala.
Pumang-anim sa women's 50-meter backstroke, si S5, si Pinoy para-swimmer Angel May Autumn sa Paris Paralympics. Sa finals, natapos ni Angel ang event sa loob ng 44 seconds. Nakuha naman ng 3 pambato ng China ang top 3 spots. Sa kabila niyan, may natitira pang laban si Angel. Lalaban pa siya sa Biyernes para sa women's 50-meter butterfly S5 event. Kabi-kabilang landslide ang naitala sa ilang lugar sa Cordillera Administrative Region dahil sa bagyong Enteng. Sa Sadanga Mountain Province, gumuho ang lupa sa Bontoc Kalinga Road. Nagsasagawa na ng clearing operation ng DPWH. Nag-clearing operation din sa Bisao dahil naman sa bumagsak na puno sa Kiniway Sagado Road. May bumagsak ding puno sa bayan ng Natonin dahil sa malakas na ulan at hangin. Nagdulot ito ng brownout. Nag-clearing operations na mga taga Mountain Province Electric Cooperative. Nagka-landslide din sa Tanudan, Kalinga. Pansamantalang isinara ang Baneg-Darulog-Bawak Road sa Dupligan dahil sa mga gumuhong lupa. Nagsasagawa na ng clearing operation sa kalsada. Tone-toneladang basura at sangkatutak na putik ang tumambad sa mga taga Pioduran, Albay matapos ang pananalasa ng bagyong Enteng. Gaya po sa pier kung saan nagkalat ang mga basura na inanod mula sa dagat. Sa ilang kalsada naman, humambalang ang putik na galing sa mga pagguho ng lupa. Patuloy ang clearing operation doon. Naglinis na rin po ang ilang residente na binaha. Naghatid na rin ng mga ayuda ang DSWD sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Kaugnay pa rin sa pagkakahuli kay Alice Guo sa Indonesia, kausapin natin si Yusek Gilbert Cruz, Executive Director ng PAOK. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa mga nakikinig at nanonood po ng programa natin. Good morning po. Opo, ano po yung magiging sunod na hakbang ng pamahalaan ngayong nahuli na po si Alice Guo? Well, unang-una, siyempre, i-turn over yan sa migration natin, Philippine Immigration. And then after that, yung dadali natin siya sa Senado, of course, dahil meron po siyang warrant po doon. And then, yung mga hindi niya po na-attenan na mga during the filing po kasi hindi po siya umaten. Ano? So Opo. probably baka idaan po namin. Mhm. So, maganda po yung development na ito dahil at least meron na pong parang fair na laban na binibigay natin sa kanila dahil sinasabi nila walang fair na laban. Now, she can face yung mga charges o yung mga akusasyon po na binabato sa kanya. Mhm. Madaling araw po siya na-aresta sa Indonesia, so ganun katindi yung paghahanap ng Indonesian authorities sa kanya in coordination with the Philippine maganda government? po yung coordination natin na ginawa ng Philippine government sa Indonesian government po. Especially po sa mga paghahanap po ng mga fugitives. Madaling araw po siya nakuha kanina. Opo. Mhm. Sa bahay po ba niya yon or tinitirhan or hotel? Siya nakuha ng Hinihintay Indonesian pa po authorities? namin yung official report. Sa ngayon ho kasi ang binigay pa lang po report sa amin is yung pagkaka-arresto pa lang po. But as to the details, hindi pa naman po nila binibigay kung paano po talaga nakuha. Mhm. Si Kwani season po ito, alam ko medyo limitado pa ang inyo pong mga detalyeng maaaring ibigay sa amin sa ngayon, pero magbabakasakali lamang po ako baka malaman kung meron hong initial information na kung may nagturo ho ba sa kanya sa pagkakahuli po sa kanya doon sa kanyang kinaroroonan, either hotel man yan o kanya hong bahay na tinutuluyan doon? Yes, ma'am. Ma'am Connie, siguro po kasama na rin po yan doon sa report po na hinihintay po namin and even yung kung meron po mga pictures or videos na maisasama po sa report. But once na nahawakan na po namin yan, we will inform. Okay. Yusek, sa ngayon ho ba, ito hong mga magiging proseso po sa kanya ho, hindi muna siya agad madadala sa Senado dahil yun ho yung may warrant of arrest sa kanya, no? May proseso pa ho. Can you give us some details po kung paano ho mangyayari? At kung most likely within the week ho ba yan o next week na, paano ho ba yung pag-uwi niya? Actually, ngayon ho, may coordination na pong ginagawa as to paano po yung gagawing arrangement sa pag-uwi niya, kung susunduin po ba siya dyan o sasalubungin na lang po ng Philippine authorities dito po sa airport. So, yun na lang po yung arrangement na ginagawa. But I think the security na ipoprovide naman po sa kanya ay sapat na po yun na ibibigay ng Indonesian authorities sa kanya.
What about yung kanya pong kapatid na si Wesley? Any information? May mga leads na ho ba kayo? Hintayin na lang po natin, ma'am, yung mga Sige po. darating pang... Opo, kasi alam po natin na We understand, sir. Opo. Yes, ma'am. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, Yusek. Thank you rin po, ma'am. At salamat po sa opportunity. Yan po naman si Yusek Gilbert Cruz, ang Executive Director ng PAOK. Mga kapuso, lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Enteng, pero ang magandang balita, nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo, 265 kilometers west-northwest ng Lawag, Ilocos Norte. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 100 kilometers per hour. Inalis na ang lahat ng tropical cyclone wind signal sa bansa. Sa kabila po niyan, patuloy na hinahatak ng bagyo ang hanging habagat. Maapektuhan nito at magiging maulan po sa Central at Southern Luzon. Asahan namang magiging maalon at delikado pa rin po sa mga maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybaying sakop ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Lubang Island at Northern Coast ng Cagayan, kasama na po dyan ang Batanes at Babuyan Islands. Dahil din po sa habagat, nakataas ngayon ang orange rainfall warning sa Bataan at maging sa Zambales. Yellow rainfall warning naman sa ilang panig ng Metro Manila at Rizal, maging sa buong Tarlac, Pampanga at Bulacan. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha sa gitna ng mga pag-uulan. Tatagal po ang mga nasabing babala hanggang alas 11 ngayong umaga. Sa mga susunod na oras, halos buong Luzon ay uulanin at posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Inaasahan din po ang matitinding ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. A season like no other ang 100 season ng NCAA. Dream come true para sa P-pop girl group na G22 na magiging boses sa theme song niyan na Own the Future. Yan ang latest ni Nelson Canlas. This is our league, this is our moment. Sabi nga sa lyrics, this is our league, this is our moment. Sa puso mo, sky is the limit. Talagang walang hangganan ang potensyal ng mga student-athlete. Natampok sa bagong theme song ng 100 season ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Ang Own the Future, kakantahin ng fastest rising P-pop girl group na G22. Layon daw ng kantang makapagbigay inspirasyon sa mga kabataan. Gusto namin malaman ng mga tao, especially young people, na the sky is the limit. Kaya nila lahat ng mga pangarap nila to keep dreaming and believe in yourself. And syempre, stay humble, but believe in yourself and be proud of yourself. Dahil mga fan din ng collegiate sports, dream come true para sa girl group ang maging singers ng bagong theme song. Well, first of all, we're so grateful for this opportunity kasi growing up, we would watch NCAA, di ba? We support different schools, support their own teams, and na makabilang po sa kakanta ng theme song. It's such a surreal moment for us. Definitely another one for the books for G22. Abangan ang G22 sa ilang venue kung saan kakantahin nila ng live ang Own the Future. Kabilang na ang opening ng NCAA Season 100 sa September 7. Opo, kakantahin po namin siya sa NCAA. Finally, mapaperform po namin siya live din sa lahat, sa mga arena po yan. And also, thank you so much po talaga for this opportunity. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inireklamo ang isang guro sa Cebu City matapos niya umanong kagatin ang dalawa niyang estudyante. Sa Cagayan de Oro City naman, kinumpiska at inilibing ng veterinary office ang ilang itinitindang lechong baboy. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa video na kuha ng isang netizen sa Barangay Makabalan, kitang sinasako ng mga tauhan ng Cagayan de Oro City Veterinary Office ang 4 na lechong baboy. Pero paglilinaw ng mga otoridad, hindi kumirmadong may ASF o anumang sakit ang mga kinumpiskang lechon. Sadyang kulang lang daw ang papilis ng mga baboy. According sa atong bio officer, ang maong baboy gikan sa
Maramag Bukidnon. Sumala lugar sa papilis nga gipakita sa katong Lechonero. So ang papel is gi-examine, iyang gi-relay dito sa City Meat Office. So kulang. Wala sila masubay sa atong meat inspection code kaya namaligya manggod sila klitson. Unya, kanang klitson manggod nga tadtaron dahil ibaligya. Dapat si slaughterhouse na siya ihawon. Unya sila namaligya sila nga walay meat inspection ang nahitabo. Ang mga nakumpiskang baboy inilibing. Inireklamo ng physical assault ang isang guro sa isang pampublikong high school sa Cebu City matapos niya umanong kagatin ang dalawa niyang estudyante. Ang dahilan, gusto umanong makita ng teacher ang abs ng dalawang binatilyo. Sa barangay hall ng Basak Pardo, nagkaharap ang grade 10 students kasama ang kanilang mga magulang at ang sangkot na guro. Dahil sa sensitibong kaso, hindi pinakover sa media ang mismong meeting. Ang guro naman tumangging humarap sa media. Sir, pwede may mukuan sa imuha sign? Ayon sa magulang ng 17 anyos na estudyante, nakaranas ng trauma ang kanilang anak bunsod ng insidente. Ning mga anak nga pa, hubuon man ko niyang t-shirt. O niya, show me your abs. Kung dili ka mo hubo sa mong t-shirt, sikunda air ka. Ingon ana ang nahitabo nga to. So, gibot pa sa anak taon. Ingon ana nahitabo. And then, nasa saluyo, niya yung classmate nakakita nga nagsimot-simot sa luyo. Dito na ipaak siya. Nang malaman ng ama na isang pulis ang nangyari sa anak, agad niyang ipinamedical exam ang anak at ipinablatter ang insidente. Kwento naman ng ina ng isa pang biktima na 14 anyos, kinagat sa braso ng guro ang anak niya nang tumanggi siyang itaas ang t-shirt. Unta sad ba ka nang hunungon na niya yung mga gibuhat ba kay luoy kay ang mga estudyante yun. Ako yung nakita yun. Sa akong anak lang yun. Ako nakita sa akong anak. Everyday na adjudge complain na mo. Ayon sa kapitan ng barangay, may iba pang estudyante at magulang na handa ring magsampa ng reklamo laban sa guro. Nagsagawa na ng internal investigation ang eskwelahan. Nakita masad nato nga duna say mga ebidensya sama sa medical certificate, sa pictures, sa videos, plus the statement unya pohon. Nakita man nato nga naagi probable cause. Nasa legal department na ng DepEd Region 7 ang report para sa kaukulang aksyon. Isa sa ilalim naman sa debriefing ang mga bata kabilang ang mga kaklase na nakasaksi sa ginawa ng guro. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Planong ipasara ng lokal na pamahalaan ng Bohol ang isang sikat na dive site sa Panglao. Yan ang Virgin Island na dinarayon ng mga snorkeler at diver dahil sa naggagandahang corals. Kaya lang nakita ng mga reef ranger simula noong July 1 na may vandalismo o nakasulat na mga pangalan sa corals. Naragdagan pa raw ang mga ito sa sumunod na 2 buwan. Lumabas sa investigasyon na ang nakasulat ay pangalan ng mga guest at snorkeling guide na ginagawa raw yan para sa tip. Tinutukoy na ngayon kung sino ang nasa likod ng vandalismo. May pabuya ring 50,000 pesos sa kung sino mang makapagtuturo sa mga salarin. Mabibilis na balita naman po tayo sa Luzon. Sumadsad ang isang pampasaherong bus sa isang palayan sa gilid ng National Road sa Barangay Pag-asa sa Sablayan Occidental, Mindoro. Ayon sa mga otoridad, nawala ng kontrol ang driver dahil sa madulas na kalsada kasunod ng pag-ulang dulot ng bagyong Enteng. Wala namang naiulat na sugatan sa 30 sakay ng bus. Sa Balanga, Bataan naman, tumagilid ang isang bus matapos bumangga sa price board ng isang gasolinahan sa Roman Superhighway. Base sa investigasyon, posibleng nawala ng preno ang bus kaya ibinangga ng driver sa price board. Nagtamo ng mga galos ang ilang pasahero pero wala namang lubhang nasaktan. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Nakikipag-ugnayan ang iba't ibang law enforcement agencies gaya ng PNP sa Indonesian authorities para sa pagbalik sa bansa ni dismissed Mayor Alice Guo. Sa press conference ngayong pong umaga, kinumpirma ni PNP spokesperson Jean Fajardo na nasa kustudiya ng Indonesian Police si Guo. Nagpakita rin siya ng mga larawan ni Guo habang nasa detention. Ayon kay Fajardo, naaresto si Guo sa isang hotel sa Tangerang City. Naipaalam na
rin daw sa pamilya ni Guo na siya'y naaresto. Sa Senado raw ito turn over si Guo pag uwi sa bansa dahil ito ang may arrest warrant kay Guo. Nahuli na nga po sa Indonesia si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo makalipas ang ilang buwang hindi siya nakita sa publiko. Pero bago yan, naging palaisipan muna kung saan nga ba nagpunta ang dating alkalde. May 7, 2024, unang humarap si Guo sa Senado para sa pagdinig kaugnay sa mga illegal na pogo. Kinwestiyon doon ang kanyang kaugnayan sa sinalakay na Pogo Hub sa kanilang bayan sa Bamban, Tarlac. Pero makalipas ang ilang pagdinig kung saan nagiit ang tunay na pagkakakilanlan ni Guo, hindi na siya dumalong muli matapos noong May 22. Kaya naglabas ng arrest warrant ang arrest order ang Senado laban kay Guo noong July 11. August 19 naman ang ibinunyag sa Senado ni Senadora Risa Ontiveros na wala na sa Pilipinas si Guo batay sa mga dokumentong nakuha niya. Yan ay sa kabila ng ilang beses na pagtiyak ni Guo sa kanyang abogado na nasa Pilipinas pa siya. Sabi ni Ontiveros, July 18 pa lang, wala na sa bansa si Guo. Nakarating na raw sila noon sa Kuala Lumpur, Malaysia mula sa Bali, Indonesia. Kung pagbabasehan ang nakatatak sa passport ng kapatid umano ng dating alkalde na si Sheila Guo, July 18 din sila nakapasok sa Sabah, Indonesia. Makalipas ang 3 araw, July 21 po yan, nakita si Alice sa isang airport sa Malaysia bago siya pumunta sa Singapore. Sabi ni Ontiveros, doon na nagkasama-sama sina Guo at kanyang pamilya. Bumalik naman daw sa Indonesia si Alice kasama sina Sheila at negosyanteng si Cassandra Leong noong August 18 para sumunod kay Wesley Guo na nauna nang pumunta roon noong August 16. Hindi pa man nagtatagal sa Indonesia, nahuli noong August 20 sa Batam sina Sheila Guo at Cassandra Ong, pero wala sina Alice at Wesley. Napauwi sila sa Pilipinas matapos ang 2 araw, August 22. Nang humarap sa Senado si Sheila, doon niya naikwento na umalis sila ng bansa sakay ng 3 bangka kung saan sila nagpalipat-lipat. Nagkahiwa-hiwalay raw sila sa Indonesia bago sila nahuli ng mga otoridad. Habang hawak ng Senado si Sheila at ng Kamara si Ong, patuloy na iginigit ng mga otoridad ng Pilipinas na hindi pa nakakaalis ng Indonesia si Guo. Hanggang sa madaling araw nga kanina ay nahuli na siya ng Indonesian Police. Sa kuha ng CCTV, makikita pa ang pagdating ni Alice Guo sa isang airport sa Indonesia ilang araw bago siya mahuli. Kasama niya umano ang isa sa mga Chinese boss ng Lucky South 99, ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Wala pang detalye kung kailan pa uuwiin sa Pilipinas si Alice Guo. Patuloy raw na nakikipag-ugnayan ng ating mga otoridad sa gobyerno ng Indonesia. Sa mga taga-Ilocos naman na nagtatanong kung may trabaho ba sa ibang bansa, abay meron po, may job openings po sa Taiwan. Mahigit 8,000 posisyon ang alok sa job fair sa Centennial Arena sa Lawag, Ilocos Norte sa September 9 at sa Provincial Farmers Livelihood Development Center sa Vigan, Ilocos Sur sa September 11. Kapag natanggap, hindi ho magbabayad ang aplikante ng placement fee at deployment cost. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang website ng Department of Migrant Workers. Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Quezon Province. Natuntun po ng PHIVOLCS ang epicenter nito, 43 kilometers northeast ng Humalig, Quezon. Kaninang pasado alas 7 ng umaga. Naramdaman po ang intensity 3 na pagyanig sa Quezon City. May naitala namang 10 aftershocks at ang pinakamalakas sa ngayon ang magnitude 4.9. Maari pa yang masundan, sabi ng PHIVOLCS. Sabi ng Philippine Coast Guard, may bumangga umanong barko sa MV Camila bago ito nasunog sa Navotas. Naialis naman na sa pagkakasadsad ang ilang barge na hinugupit ng bagyong Enteng sa iba't ibang lugar. Narito po ang aking report. Gamit ang 2 tugboat, matagumpay na nahila ang barge na sumadsad sa Wawa dos Rosario, Cavite. Tumama ang harapang bahagi nito sa maliit na pier na pagmamayari ng isang oil company. Hindi naman naputol ang tubo kung saan dumadaloy ang fuel products na ina-unload sa pier. Pero kailangan daw muna isailalim sa integrity test bago ito muling gamitin. Nakasarado yung pagbukas ko, biglang nandiyan na sa bukana. Malakas daw talaga ang hangin at ulan noong mga panahong yun. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, naibaba na ng barge ang karga nitong buhangin sa katabing bayan ng Tanza at pansamantalang nag-angkla. Pero dahil sa lakas ng hangin at alon, napatid ang tali nito at tinangay na patungo sa Wawa 2. Mabuti na lamang at wala itong tinamaang bangka. Nakikipag-ugnayan na raw ang may-ari ng barge at nangako namang babayaran ang mga sirang nagawa nito.
Isa lang ang bar sa Rosario sa mga barkong na disgrasya sa gitna ng hagupit ng bagyong Enteng sa Luzon. Sa Navotas, inalis ang ASC Regine sa pagkakasadsad sa dalampasigan. Noong una, 2 tugboat ang ginamit para hatakin ang barge pero hindi kinaya. Naputol pa nga ang lubid. Kalaunan, 3 tugboat na ang ginamit para hatakin ang barge. Naialis nito, nauna na ring nahatak ang isa pang sumadsad na barko na MTKR Patriot 3. Minomonitor naman ng PCG ang isa pang barge na sumadsad sa Tangos North sa Navotas. Hinihintay na lang daw ng PCG na gumanda ang panahon bago nila ito inspeksyonin. Kaugnay naman sa nasunog na MV Camila sa Navotas din, may tinitinan ng sanhi ng sunog ang mga otoridad. Ayon sa PCG, may bumangga umanong barko sa MV Camila bago ang sunog. Around that time po, 7:30, nagkaroon po ng alisyon. Tinamaan po yung may area ng bridge nito pong MV Kamala. At ito po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng fire, yung pong pagsalpok nito dito sa area pong ito. Nagkaroon po ng ignition and nag-start na po yung sunog niya on board. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na walang winaldas na pondo ang kanyang opisina noong 2022, kabilang po ang confidential funds. Sinabi niya ng bisa sa isang text message na ipinadala niya sa GMA Integrated News. Sabi niya, ang meron ay walang katapusang political attacks mula sa tinatawag niyang Alyansang Makabayan Romualdez Marcos para pagtakpan niya ang mga totoong problema ng bansa. Sagot yan ng bise sa pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na impeachable offense ang maanumalya umanong paggamit ng OVP sa confidential funds noong 2022. Kinundi na naman ng Makabayan Block na kinabibilangan ni Castro ang anilay paglilihis ng bise sa usapin ng confidential funds. Git nila gawa-gawa lamang ni VP Duterte ang tinutukoy niyang Alyansang Makabayan Romualdez Marcos. Imbis na ilihis nila ang usapan, dapat daw harapin ng bise sa susunod na budget hearing sa Kamara ang mga tanong nila tungkol sa confidential funds ng OVP. Mahigit 73 million pesos mula sa 125 million peso confidential funds ng OVP ang kasama sa Notice of Disallowance ng Commission on Audit nito pong August 8. Paliwanag ng COA, naglalabas sila ng Notice of Disallowance sa mga paggastang posibleng may irregularidad o kaya'y hindi kailangan. Una nang sinabi ng OVP na magsusumiti sila ng mga kaukulang dokumento para patunayang walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang kaugnay ng mga sinabi ni VP Duterte. Mga mare at pare, mga award-winning actress ang makakasama ni Pulang Araw star at Kapuso Drama King Dennis Trillo sa upcoming series na Severino, The First Serial Killer. Yan ay sina Meryl Soriano, Chay Fonasier at Dolly De Leon. Ipinlex si Dennis ang kanilang group picture sa IG. Usap-usapan na si Dolly ang gaganap bilang ina ni Dennis sa series, kung saan si Dennis ang gaganap na Juan Severino Malyari na isang pari at tinaguriang first serial killer sa bansa. Wala pang detalye sa karakter ni Meryl at Chay. Gayunman, positive at looking forward ang friends and followers ni Dennis. Feel good na balita po muna tayo mga kapuso. Tampok natin ng Lodi from Iloilo City na bida sa kanyang kabaitan. Heto ang kanyang ganap na dapat tularan. Pasa Hero of the Month si Mark John Original ng Barangay Kubay sa Haro. Huli kam kasi siyang to the rescue sa isang pasyente na hirap makaupo sa loob ng eroplano. Bilang physical therapist, isinasabuhay daw ni Mark ang panata na makatulong sa anumang sitwasyon. Paalala rin daw ng kanyang nanay, no man is an island. Inulan ng positive comments ang kanyang small but impactful na pagtulong. Hiling ni Mark, sana ay ma-inspire ang mga kagaya niyang nasa medical field. Good job! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.